Swerte. Yeah, boy. Magandang umaga mga kaibigan, mga kabilyard. Welcome to Efren Reyes reaction and commentary videos. For today's reaction video, ito pag-usapan natin yung invitational match nitong si Efren Reyes diyan sa Japan. At dito nga ginawa itong laban na ito. Naglaban itong si Efren Reyes, si Takeshi Ikagawa at saka si Nakamura Ishiko. Ginawa ito noong 2008 dyan sa Japan. Ito yung isang invitational match tour ni Efren Reyes sa Money Game. At dalawang veterano ng pool master sa Japan in-invite si Efren Reyes sa isang napakagandang money match. At dito nga, bawat match ay pwedeng mag-uwi ng 500,000 yen. Katumbas yan ng almost 200,000 pesos. At dito, ang pinaglalabanan nila ay 9 ball, race to 5 match, winners break format. Nanalo dyan sa lag itong si Ikagawa, kaya siya ang nag-break sa rack number 1. Unfortunately, tumalbog yung bola kaya foul yan. Back to table itong si Efren Reyes with ball in hand advantage. So panoorin natin mga kabilyard kung sino mananalo dito sa game number 1 sa laban ni Efren Reyes versus Takeshi Ikagawa. Panoorin natin mga kabilyard. At dito nga sa rack number 1, mukhang maganda yung pinapakitang tira ni Efren Reyes at may chance siya ngayon na maka-penetrate ng first blood. Aiming siya ngayon doon sa ball number 8 sa corner pocket at last 2 balls si Reyes dito. Pasok yung 8 at dito nga tutok na yung 9. Makaka-first blood nga dito si Efren Reyes sa rack number 1. Race to 5 lang ito mga kabilyard with the money game na 500,000 yen. At dito 1-0 yung score natin at si Reyes pa rin ang magbe-break dito sa rack number 2 dahil nga winners break format ito. May pumasok sa corner pocket at sundan natin kung maka-break and run dito si Reyes. At doon nga may pumasok pa rin isang bola sa side pocket. Unfortunately, isa siyang cue ball kaya dito na foul si Reyes at ball in hand advantage dito kay Ikagawa. Sundan natin yan mga kabilyard. At dyan nga sa tira ni Ikagawa mukhang hindi siya gaanong pulido yung kanyang pagkakashoot doon sa object ball kaya na karoon ng chance itong si Reyes na makabalik sa table. Aiming ngayon si Reyes dito sa kanyang object ball 1-0 ang score natin mga kabilyard at mukhang wala pang gana yung kalaban nitong si Efren Reyes na si Takeshi Ikagawa. Makikita natin dito na sa 4 balls na lang si Reyes
at maganda yung pinapakita niyang cue ball control and positioning. So sundan natin kung maka 2-0 si Reyes dito sa rack number 2. At dyan nga, tulad sa inaasahan natin mga kabilyard, no, aiming si Reyes sa last ball, pasok yung 9, 2-0 score natin dyan, at si Reyes pa rin ang magbe-break sa rack number 3. Mukhang hindi sinuseryoso nitong Japanese dahil mukhang mayaman itong Japanese na ito, no, wala sa kanya yung 500,000 yen. Pero tingnan natin kung makabawi siya ng tira dito sa rack number 3. Sundan natin mga kabilyard. At doon nga sa napakahusay na kick shot nitong si Ikagawa, no, napakaganda nung ginawa niya na yon, at merong konting pectus yun kaya kumagat yung object ball niya doon sa side pocket. At dito makikita natin may tinatagong husay at galing pala itong si Ikagawa, at mapapansin din natin mukhang sinisimplihan niya lang itong mga tira niya pero napakaganda ng pocketing niya, no. Makikita rin natin doon si Efren Reyes sa bandang gilid ay pa-relax lang siya, pasisigari-sigarilyo lang dyan si Efren Reyes. At dito naman kumakamada itong si Takeshi Ikagawa. Maganda yung pocketing dito ni Ikagawa, so sundan natin mga kabilyar. At doon nga medyo manipis ang tira nitong si Ikagawa, sumablay sa dyan, pero ganun pa man, naitago niya pa rin itong object ball dito sa likuran ng cluster ng 8 and 9, no? So medyo alanganin dyan si Reyes. Tingnan natin kung papaano discard yan ito ni Reyes. Sundan natin mga kabilyard. Medyo open yung ginawang counter safety dito ni Reyes, no, at tinatry niyang ipasok doon sa corner pocket. Unfortunately makapal, kaya ito balik sa table si Ikagawa. Makikita natin dito medyo alanganin itong cluster sa gitna, no, at yun, naipasok ni Ikagawa yung object ball. Sundan natin kung makapunto si Ikagawa dito sa rack number 3. Diyan nga, tulad sa inaasahan natin, talagang mahusay din itong si Ikagawa, no. Makikita natin yung precision shot niya, mataas din, at ito pasok yung 9 dito sa rack number 3. 2-1 ang score natin. Si Ikagawa ang magbe-break sa rack number 4. So may husay din itong si Ikagawa, no, at makikita natin medyo hindi pa siya ganun ka east sa pag laban dito kay Efren Reyes. Malakas ang break na yan ni Ikagawa, may pumasok. 2 bola ang pumasok dyan, kaya lang may cluster ball dito sa ibaba.
So sundan natin kung maka-break and run si Ikagawa sa rack number 4. Sundan natin mga kabilyard. OK ですか。続きましてセレクションの方は、菊山さん。At doon nga mukhang binrake ni Ikagawa pero hindi niya alam sa pag-break niya na yan nagkaroon ng mga available shot itong si Reyes. Alam naman natin kapag ganyan kakunti na ang bola kayang-kaya ng paikutin ni Reyes yan at i-run out, no? So hindi talaga nila kilala itong si Efren Reyes sa mga ganitong klaseng tira. At yun nga, nagpauna banda si Reyes, hindi pumasok. Back to table si Ikagawa. Last 3 balls si Reyes, maganda yung pinakitang shoot niya doon sa isang bola, no, yung 7, at dito makikita natin medyo lamang na si Reyes sa position ngayon at may chance si Reyes na umabante pa ng isang puntos. Raise to 5 lang ito mga kabilyard, no? 500,000 yen ang pwedeng maipanalo ni Reyes dito sa game number 1 na ito. At dito nga pasok yung 9, 3-1 na score natin dito mga kabilyard. At dyan nga, sumablay si Reyes, no, nagkaroon ng chance ngayon na makabalik sa table itong si Ikagawa. Mapapansin natin, 2 na lamang ni Reyes dito, 3-1 ang score at mukhang sinisimplehan pa rin ni Ikagawa itong tira, no? At hindi niya alam yung strategy dito ni Reyes na tatapusin niya talaga kaagad yan para hindi na makabangon yung kalaban. At dito nga makita natin aiming si Ikagawa dito sa ball number 2, hindi tinamaan, foul yan, kaya ball in hand advantage dito kay Reyes. Mukhang may problema itong si Ikagawa at hindi niya siniseryoso itong si Efren Reyes. Ano nga ba ang plano nito mga kabilyard, no? Ano sa tingin ninyo? Paki-comment nyo nga dyan sa ibaba. Aiming si Reyes dyan sa kanyang object ball, maganda yung pinapakitang tira. So tingnan natin kung mauna siya sa top of the hill. 3-1 ang score at si Reyes pa rin ang nasa table.
Last ball si Reyes sa 9, pasok yung 9 na yan. Ito nga, nasa top of the hill na si Reyes, 4-1. Siya pa ang magbe-break dito sa final rack, no? Nakikita natin mukhang malakas yung tira na yon. At ito, walang pumasok sa break na yun ni Reyes. At dito makikita natin may chance na ulit si Ikagawa na makabalik dito sa table. So sundan natin kung makapunto siya dito at panoorin natin mga kabilyard. At dito nga, nakakapuntos naman si Ikagawa pero 4-1 na score. Mukhang mahirapan siyang makahabol dito kay Efren Reyes, no? Dahil hindi niya sineryoso nung una at talagang hindi pinagbigyan nitong si Reyes. At dito nga sa tira niya sa ball number 8, mukhang sumablay pa siya, no? Dahil napaka-simpleng tira yon at hindi pumasok, mukhang wala sa tulog itong si Ikagawa. Hindi niya iniinda yung 500,000 yen. At si Reyes kailangan niya ito para maipanalo niya itong laban na ito sa game number 1. At dito nga maglalaban itong si Ikagawa at final rack na table si Reyes. Pasok yung 9, panalo si Reyes dyan mga kabilyard, no? Game 1 ni Reyes, panalo 500,000 yen. At sundan natin pa rin yung game number 2. Kaya sundan natin mga kabilyard. At dito nga pumunta na tayo sa game number 2 mga kabilyard, no? Ang makakalaban naman dito ni Efren Reyes itong si Nakamura Ishiko ng Japan din. At makikita natin medyo bata pa ito pero napakahusay nitong bata na ito sa larangan ng pool and billiard, no? Nanalo sa lag itong si Ishiko at napakagaling ng kanyang pulso. Mapapansin natin dito si Ishiko ang magbe-break sa rack number 1. Raise to 5 din ito mga kabilyard with 500,000 yen ang pusta dito. Makikita naman natin yung nandoon sa dulo, no? Yung mga pustador doon sa bandang kanan sa itaas. At dito makikita natin parang wala lang sa kanila yung 500,000 yen na yan dahil nga nag-ambag-ambagan yung mga magbabarkada doon sa itaas, no? Yung mga viewers na yan. At dito makakalaban ni Efren Reyes, isa sa pinakatalentadong pool master ng Japan, itong si Nakamura Ishiko. Walang pumasok dyan, mahirap yung position kasi, kaya back to table si Reyes.
At dito nga nakaposisyon ulit si Ishiko, no, dito sa rack number 1. At makikita natin mahusay din yung pag-control nitong cue ball, no. Makikita din natin dito yung husay nitong si Ishiko sa larangan ng pool at billiard. At simple lang yung kanyang style at very straightforward yung kanyang pocketing. At dyan makikita natin maganda rin yung posisyon niya dito sa susunod na tira. Makikita natin dito simple lang yung pocketing nitong si Ishiko pero accurate, no, mataas yung percentage ng kanyang pocketing skills. At dito makikita natin na sa rack number 1 mukhang makaka first blood itong si Ishiko. Simple lang yung tira dito ni Ishiko, walang ganong mga pectus, no, at ganun pa man pocketing ang kailangan nila dito para makapuntos. 1-0 yung score natin. Si Ishiko pa rin ang magbe-break dito sa rack number 2. So mahusay itong kalaban ni Reyes na ito. May pumasok na bola doon sa corner pocket. Tingnan natin kung maka-break and run siya dito sa rack number 2. Sundan natin mga kabilyard. At dito naman sa rack number 2 mukhang nakakabawi ng momentum itong si Reyes sa tira niya. At makikita natin dito last 3 balls si Reyes, no, at aiming siya sa ball number 7. 3 balls na lang yan mga kabilyard. At makita natin yung husay pa rin itong si Efren Reyes sa kanyang pick ng paglalaro ng bilyard. Nakita nyo naman kung paano magpatakbo, no, ng pectus itong si Reyes. Hindi katulad nitong si Ishiko ay simpleng tira lang pero nakakapuntos yan. Aiming ngayon si Reyes sa rack number 1 at rack number 2. Last ball, pasok yan. All one score natin mga kabilyard, no? At dito si Reyes ang magbe-break sa rack number 3. Sundan natin mga kabilyard. At doon nga makikita nyo naman kung gaano kasimple itong tira nitong si Ishiko, no? Papitik-pitik lang siya pero pumapasok guys yung mga bola at makita natin mahusay pa rin yung kanyang ball position. Kaya kakaibang style yung ginagawa nitong si Ishiko laban kay Efren Reyes.
At dyan nga medyo nagmintis itong si Ishiko, no, nakabalik sa table itong si Reyes. Medyo alanganin yung posisyon nitong bola at tingnan natin mukhang magkikick shot si Reyes para sa combination, no. Nasilip ka agad ni Reyes yun at yun nga nadali ni Reyes yung kick shot na yun para sa 9. 3-1 na score natin mga kabilyard at dito si Reyes pa rin ang magbe-break, no, sa rack number 4. At ito, maganda yung pinakitang tira ni Reyes, pero unfortunately dito sa break na yan walang pumasok. May dalawang cluster sa gitna at sa ibaba. Tingnan natin kung ma-break yan ni Ishiko. Sundan natin mga kabilyard.後ろの方ちょっとスコアが見えにくいと思いますので、スリークッションの方はただいま、今1点当てて11対6でブロンダールがリードしております。ポケットの方は2エンド1で、エフレンがリードしています。Dito nga sa rack number 4, maganda pa rin yung pinapakitang tira ni Ishiko, pero ganun pa man, may dalawang cluster ball na napakahirap dito kuhanan ng ball positioning, no. Tingnan natin kung may break ito ni Ishiko at makakuha ng magandang tira para makarun out dito sa rack number 4. At dito nga aiming siya sa kanyang tira na napakahusay nung ginawa na yun. Talagang pinektos pa niya para lang pumosisyon dito sa next object ball. Medyo dikit ito mga kabilyard, pero tingnan natin kung magawang paraan ito ni Ishiko. At doon nga medyo sumablay na itong si Ishiko dahil nakakish doon sa ball number 6, no, itong 5. At dito magkikick shot si Reyes para sa ball number 5. Simple tira at yun nga pumasok yung 5. Ganun pa man, nakadikit naman itong cue ball dito sa ball number 6. So tingnan natin kung makabawi dyan si Reyes. At doon nga medyo makapal yung tira ni Reyes ngayon kaya hindi pumasok. Last 3 balls itong si Ishiko, no, balik sa table siya at aiming siya dito sa ball number 7. Tingnan natin kung makagawa ng paraan dito si Ishiko at tumabla sa score ni Reyes, no. Score natin as of now is 2-1, raised to 5 yan mga kabilyard. Ang posta nila dito ay 500,000 yen. At dito maganda yung pinakita ni Ishiko. Simpleng tira lang ginagawa ni Ishiko pero napaka-effective. Makikita natin yung disiplina, no, sa kanyang pinapakitang tira. Aiming ngayon si Ishiko sa last ball
para dito sa rack number 2. Sundan natin. At yun lang, medyo sumablay talaga doon si Ishiko at na-steal pa ni Reyes itong rack number 4. No? 3-1 score natin mga kabilyard. At ito nga, medyo masaklap yung ginawang tira doon ni Ishiko, hindi pumasok. Dito sa break naman ni Reyes at makikita natin, no, may dalawang bolang pumasok dyan at maganda ang layout ng table. So tingnan natin kung maka-break and run siya dito. At dito na nga yung kinakabahan nitong si Ishiko, makaka-break and run si Reyes sa rack number 5 at aabante siya sa top of the hill, no? Itong si Efren Bata Reyes. Pasok yung 9 na yan, 4-1 score natin, tambak ng 3 itong si Ishiko, lamang ng 3 puntos itong si Efren Reyes. Dito sa break niya sa final rack may pumasok. Pero mukhang alanganin yung pasok dahil cue ball ang pumasok. Kaya foul yan, bolinan advantage dito kay Ishiko. Chance na ni Ishiko ito para makabawi mga kabilyard. At dito nga mukhang nakabalik yung momentum nitong si Ishiko, no. Last 2 balls siya dito sa rack number 6. Makikita natin yung mga tirador doon sa kanan, no. Nanonood sila dito sa laban ni Efren Reyes at mapapansin natin talagang mahusay yung pinapagawang tira dito ni Ishiko din at may laban, no, dito kay Efren Reyes. Makikita natin yung pumupusta doon sa itaas. Yan yung mga bataan nitong mga kalaban ni Efren Reyes. At dito, napansin ninyo, mahusay talaga itong si Ishiko. Naunahan lang siya ng kaba, kaya hindi pumasok yung doon sa rack number 4 kanina. Rack number 7, siya ang magbe-break. Score natin 4-2.
続きまして、3の方はですね、吉川さん、高橋の吉川さん、お願いします。At dito nga sa tira ni Reyes na yun, nag-kick shot siya, medyo alanganin yung tira, kaya ito mukhang babalik sa table itong si Ishiko at meron siyang chance ngayon na makabawi dito sa puntos. So sundan natin mga kabilyard. At dito nga mukhang nakakuha ulit ng momentum itong si Reyes, pero ganun pa man medyo alanganin yung position nitong object ball niya, naka opposite no direction. Bang shot ni Reyes hindi pumasok, kaya ito back to table itong si Ishiko. At dito nga last 2 ball na lang si Ishiko sa rack number 7 at aiming siya dito sa 8 at yun nga pasok yung 8 na yun. May chance ngayon siyang makabawi dito sa rack number 7. Aiming siya sa last ball at dito makikita natin yung tira ni Ishiko. Yun lang medyo makapal, medyo kinabahan na itong si Ishiko no at hindi talaga umubra dito sa intimidation na ginagawa ni Efren Reyes. At dito 2 beses nagkamali si Ishiko no sa parehong last rack, last ball. Pasok yan, panalo si Efren Reyes. Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and see you on my next video.